Kabanata 2. Ang ika-19 na dantaon sa konteksto ni Rizal. Gawa ni Clarence Castro. Ang kabanatang ito ay nagdalaman ng 12 agenda. Nariyan ang panimula, tungo yung pagkatuto, ang daigdig sa panahon ni Rizal, ang Pilipinas sa panahon ni Rizal, pinagmula ng kahinaan at pang-aabuso ng pamahalaan, ang pananakop ng mga Kastila, pamahalaan ng Kastilang kolonyalismo, kahalagahan ng mga ideya sa panahon ni Rizal, mga kaganapan sa ibang bansa, pagsusuri sa mga akda ni Rizal, mga aral mula sa ika-19 na dantaon at ang konklusyon. Para sa panimula, ito ay naglalaman ng kahalagahan ng ika-19 na dantaon, ang kalahatang kahalagahan. Ang ika-19 na dantaon ay isang panahon ng matinding pagbabago sa politika, lipunan at ekonomiya na naglatag ng pundasyon para sa makabagong Pilipinas. Kaganapan sa lipunan. Ang dekadang ito ay puno ng mga kaganapan gaya ng Rebolusyong Kulisan na tiningnan bilang pagtugon sa mga suliraning panglipunan at politika. Epekto sa mga mamamayan. Sa pag-usbong ng natutunang kamalayan, tumindi ang hindi pagkakapantay-pantay na nagbigay daan sa mga kilusang humihiling ng mga karapatan at katarungan. Ang kaugnayan kay Rizal ng kabanatang ito ay isang makasaysayang figura. Si Rizal ay naging simbolo ng intelektual na hamon laban sa kolonyal na pamamahala na nagtaguyod ng nasyonalismo. Sa madaling salita, inilalarawan ng panimula ng kabanata kung paano hinubog ng mga pandaigdigang pagbabago ang pag-iisip ni Rizal at ng kanyang kapanahon. Dahil sa mga kaganapang ito, lalong naliwanagan si Rizal tungkol sa kalagayan ng Pilipinas at ang pangangailangang baguhin ang sistemang kolonyal. Kaugnayan ng individual sa lipunan. Ang bahaging ito ay nagpapaliwanag na ang isang tao ay hindi maaaring ihiwalay sa lipunan. Binibigyan diin nito kung paano ang mga aksyon at desisyon ng isang individual ay may malawak na epekto na nakaka-impluwensya hindi lamang sa individual kundi pati na rin sa mas malawak na komunidad. Binibigyan diin nito ang idea na ang personal na paglago at pag-unlad ng lipunan ay magkakaugnay. Binibigyan diin sa bahaging ito ang kahalagahan ng pagninilay sa mga pagbabago sa kasaysayan upang higit na maunawaan ang mga isyong umuusbong sa panahon ng pambansang bayani na si Jose Rizal. Sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa mga pangyayaring ito, makakakuha ang isa sa mga malalalim na konteksto ng mga hamon sa lipunan at politika ng panahong iyon. Ang huling bahagi ay nakatuon sa impluwensya ni Jose Rizal sa kanyang lipunan. Binibigyan diin nito ang pag-unawa sa mga kontribusyon ni Rizal at mga gawain upang maunawaan kung paano sila nagsilbing gabay sa pagbibigay kahulugan sa dinamika ng kanyang panahon. Nag-aalok ang pamana ni Rizal ng mga pananaw sa ugnayan ng mga individual at lipunan sa mga kontekstong pangkasaysayan. Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa sa ating kasaysayan, ang pinagmulan ng kahinaan at pang-aabuso ng pamahalaan. Pagsakop ng mga Kastila. Ang pagsakop na ito ay hindi lamang isang militar na naganap, kundi isang sistematikong pang-aabuso sa tahimik na pamumuhay ng mga tao. Sa unang pahina, ang pagsakop ng mga Kastila ay hindi lamang isang simpleng pananakop gamit ang dahas o militar. Ito ay isang sistematikong paraan ng pananakop na nagdulot ng pang-aabuso sa mga Pilipino. Hindi lang ito naganap sa pamamagitan ng direktang labanan, kundi pati na rin sa paraan ng pamamahala, kung saan unti-unting nawala ang kalayaan ng mga tao. Ekspedisyon ni Magellan. Si Magellan at ang kanyang ekspedisyon ay nagbukas ng pintuan para sa higit pang kolonisasyon, na nagpapakita ng mga sigalot sa mga lokal na pamunuan. Dito naman sa pangalawang pahina, alam natin na si Ferdinand Magellan ang unang dayuhan na nakarating sa Pilipinas noong 1521. Ang kanyang ekspedisyon ang nagbukas sa pinto para sa pananakop ng Espanya.
Dahil dito, nagkaroon ng sigalot o kaguluhan sa pagitan ng mga lokal na lider tulad na nangyari kay Lapu-Lapu na tumutol sa pananakop. Dahil sa ekspedisyong ito, mas naging madali sa Espanya na ipagpatuloy ang kanilang kolonisasyon. Pagkakaibigan at labanan. Ang relasyon sa pagitan ng mga Kastila at mga lokal na lider ay komplikado. May mga kasunduan at mga labanan na nagbigay daan sa mas malalim na pang-aabuso. Dito naman, ang relasyon ng mga Kastila at mga lokal na lider ay hindi simple. Minsan may kasunduan sila tulad ng blood compact o sanduguan. Pero minsan ay may labanan, tulad na nangyari sa labanan sa Mactan. Sa kalaunan, ang mga kasunduang ito ay ginamit ng mga Kastila upang mapalalim ang kanilang kontrol sa bansa, na humantong sa mas matinding pang-aabuso. Pangalan ng bansa. Ang pagpasok ng mga banyaga at mga pagkilala sa ating bayan na bilang isang espasyong pinagtaguan ng mga dayuhan ay nagbigay diin sa mga estratehiya at pag-aangkin. Panghuli, ang pagbibigay ng pangalan sa ating bansa bilang Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng pananakop. Ang pambansag ng mga dayuhan sa ating bayan ay sumisimbolo sa kanilang kontrol at estratehiyang pampolitika. Ginamit nila ito upang ipakita ang ating bayan o bansa ay bahagi ng kanilang imperyo at hindi isang malayang teritoryo. Ang Pilipinas sa panahon ni Rizal. Malupit na pamamalakad. Sa ilalim ng mga Kastila, nakaranas ang mga Pilipino ng matinding pang-aabuso. Isinailalim tayo sa iba't ibang paraan ng pagpapahirap, tulad ng sapilitang paggawa, mataas na buwis, at kawalan ng kalayaan. Bagamat may mga magandang impluwensya, mas naramdaman ng mga Pilipino ang paghihigpit sa ating pagkakakilanlan at kultura. Hindi matatag na administrasyon. Ang gobyerno noon ay hindi matatag dahil sa sunod-sunod na pagpapalit ng mga leader at katiwalian sa pamahalaan. Dahil sa kaguluhang ito, lumakas ang panawagan para sa pagbabago at reforma. Isa sa mga sumuporta sa reforma ay si Jose Rizal, na nagpakalat ng ideya ng pagbabago sa kanyang mga akda. Korupsyon at diskriminasyon. Maraming opisyal ng pamahalang banyaga ang nangabuso sa kapangyarihan. Imiligay lamang nila ang pinakamagandang posisyon sa kapwa nila Espanyol, habang ang mga Pilipino ay nananatiling mababa ang estado sa lipunan. At dahil dito, lumawak ang galit ng mga Pilipino at taging isa sa mga dahilan ng pag-aalsa. Pagkawala ng mga karapatan. Sa ilalim ng batas ng mga Kastila, halos walang karapatan ng mga Pilipino. Walang kalayaan sa pamamahayag, limitadong edukasyon, at hindi pantay na pagtrato sa mga Pilipino. Dahil dito, nagkaroon ng kilusan para sa reforma at unti-unti lumakas ang pagmamahal sa bayan. Pinagmulan ng kahinaan at pang-aabuso ng pamahalaan. Pagsakop ng mga Kastila. Hindi lamang ito simpleng pananakop, kundi isang planadong pang-aabuso sa ating mga ninuno. Ang tahimik na buhay ng mga katutubo ay naapektuhan dahil sa sapilitang pagbabayad ng buwis at pagpasok ng mga dayuhan. Ekspedisyon ni Magellan. Si Ferdinand Magellan at ang kanyang ekspedisyon ang nagpasimula ng pananakop ng Pilipinas noong 1521. Dahil dito, nagkaroon ng tensyon at sigalot sa pagitan ng mga katutubong lider. Pagkakaibigan at labanan. Ang relasyon ng mga lokal na leader at mga Kastila ay may halong pagkakaibigan at labanan. May ilan na nakipagkasundo sa mga Kastila upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan, habang ang iba naman ay lumalaban. Ang ganitong sitwasyon ang nagbibigay daan sa unti-unting pag-angkin ng mga dayuhan sa ating bansa. Pangalan ng bansa. Pinangalanan ng ating bansa bilang Las Islas Pilipinas, bilang parangal kay King Philip II ng Espanya. Ipinapakita nito na ang tingin ng mga Kastila sa ating bansa ay isang teritoryo na pag-aari nila
at hindi bilang isang malayang bansa. Ako si Maria Angelica de Española. Ang parts ko ay ang pananakop ng mga Kastila at pamahalaan ng Kastilang kolonyalismo. Nagsimula ang pananakop ng mga Kastila noong 1521 nang dumating si Ferdinand Magellan, isang Portuges na naglilingkod sa ilalim ng bandila ng Espanya. Si Magellan ay ang unang Europeo na nakarating sa Pilipinas, ngunit siya ay napatay sa laban sa Mactan noong 1521. Nagpatuloy pa rin ang mga Kastila sa pananakop sa bansa. Itinatag ang pamahalaang Kastila noong 1565 nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi, isang Kastilang konkistador ang nagtayo ng unang permanenteng kolonya ng mga Kastila sa Cebu. Kasunod nito, nagsimula ang paglawak ng kanilang kontrol sa iba pang bahagi ng kapuluan. Ang kolonyal na pamahalaan ng mga Kastila ay tumagal ng higit sa 300 taon. Sa panahong ito, nagkaroon ng mga reformang panlipunan, relihiyosong misyon at pamahalaang sentralisado. Nagpatuloy ang mga rebelyon laban sa mga Kastila, tulad ng pag-aalsa ng mga katutubo at mga tatu laban sa pananakop. Ang mga Kastila ay nagtatag ng isang Kristyanismo sa pamagitan ng mga misyonero. Natapos lamang ang pananakop ng mga Kastila noong 1988, kung saan natalo ang Espanya at ipinasa ang soberanya ng Pilipinas sa Estados Unidos. Pamahalaan ng Kastilang kolonyalismo at paghahalo ng simbahan at estado. Ang pamahalaan ng Kastilang kolonyalismo ay nagpatibay ng isang sistema ng oligarkiya, kung saan ang mga simbahan, mga Kastilang may-ari ng lupa at mga lokal na elites ay nagpapatuloy sa pagkontrol ng mga yaman at kapangyarihan. Ang paghahalo ng simbahan at estado, kasama ang mga pagkasapribado ng lupa at kalakalan, ay nagpapatatag ng sistema ng kolonyalismo na nagpapahirap sa nakakarami at nagpapayaman sa mga may kapangyarihan. Hello po, ako po si Patrick Española at ang parts ko po ay pagsusuri sa mga akda ni Rizal at mga mula aral sa ika-19 na dantaon. Ang Noli Tangere at El Filibusterismo ay dalawang mahalagang nobela na sinulat ni Dr. Jose Rizal. Ang mga akdang ito ay naging simbolo ng kilusang nasyonalista noong panahong pananakop ng mga Kastila. Sa pamamagitan ng kwento sa nobela, ipinakita ni Rizal ang katawalian ng pag-aabuso at kawalang katarungan na dinanas ng mga Pilipino. Ang mga mensahe ng pagbabago at pag-aalsa laban sa pang-aapi malinaw na inilantad ng dalawang nobela. Ang Noli Tangere ay nagpapakita ng mapayapang paraan ng paggising sa diwa ng mga Pilipino, habang ang El Filibusterismo naman ay nagpapakita ng mas karadikal at matapang na paglalaban sa mga mapang-api. Dahil dito, ang dalawang akda na ito ay naging inspirasyon ng mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Taon. Una, ang kasaysayan ay mahalaga dahil natututo tayo mula sa mga pangyayari ng nakaraan. Ang mga aral na ito ay nagsisilbing pundasyon upang mas maunawaan at mas mapabuti ang kasalukuyang lipunan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan, mas maunawaan natin ang ating kultura, pagkakakilanlan, at ng naging pagkakamali na nakakatulong sa pagbuo ng mas maayos na kinabukasan. Pangalawa, ang pagsusuri sa mga pagbabagong naganap ay mahalaga upang maunawaan natin kung papaano nabuo ang ating pagkatao at ang ating kasalukuyang kalagayan bilang isang Pilipino.
Sa pamamagitan ng ating pag-unawa sa ating nakaraan, mas naunawaan natin ang ating intensidad at kung papaano tayo nakakaapekto sa ating buhay ngayon. Pangatlo, ang pagsusuri sa mga aral mula kay Jose Rizal ay mahalaga dahil naglalaman ito ng mga mahalagang mensahe tungkol sa kalayaan, katarungan at pagmamahal sa bayan. Sa pamamagitan ng kanyang isinulat, tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ipinakita niya ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop at kung papaano nila maaring ipaglaban ang kanilang karapatan. Ang mga kasaysayan at aral mula kay Rizal ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kasalukuyang henerasyon upang ipaglaban ang kanilang karapatan at tumindig laban sa anumang uri ng pang-aapi. Ika-4, ang paghahanda para sa hinaharap ay hindi lamang tungkol sa mga plano o mga pangarap na gusto nating makamit, kundi pati na rin sa pagtukoy kung ano ang mga pagkakamali at tagumpay na nakaraan. Sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang mga naging problema o gabay na hindi naging maganda sa mga nakaraang naranasan, mas madali nating maunawaan kung paano natin mapapabuti ang mga susunod na hakbang na gagawin natin sa buhay. Kung matututo tayo mula sa pagkukulang at pagtagumpay na iyon, magkakaroon tayo ng mas malinaw na pananaw kung papaano natin mapapalago ang ating mga sarili, ang ating mga komunidad, at ang ating mga bansa. Sa madaling salita, ang mga leksyon mula sa mga nakaraan ay nagsisilbing gabay para mas mapaganda at mas matagumpay na kinabukasan. Conclusion, pagsasama-sama ng mga natutunan. Ang mga natutunan mula sa ika-19 na dantaon ay nagbibigay diin sa mahalagang aral na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kasalukuyan. Ang disiplina ng ating kasaysayan ay nagbibigay sa mga natutunang kaalaman mula sa nakaraan upang magbigay pundasyon sa ating makabagong lipunan. Kahalagahan ng ika-19 dantaon. Ang mga pagbabago at kaganapan sa ika-19 dantaon ay malalim na ugat at epekto sa ating pagkatao bilang Pilipino. Mahalagang pag-aralan ang pagbabago ng naganap upang ating maunawaan kung paano mabuo ang kasalukuyang pagkatao at katayuan ng mga Pilipino. Pananaw sa inaharap, ang mga aral mula sa nakaraan ay nagbibigay diin sa ating responsibilidad na itaguyod at ipaglaban ang mga karapatan ng bawat isa. Ito ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang magpatuloy ang laban para sa mga karapatan ng mamamayan. Pagsusuri sa mga hakbang ni Rizal. Ang mga hakbang at kontribusyon ni Rizal ay nagsisilbing gabay hindi lamang sa ating nakaraan kundi sa ating hinaharap. Ang mga solusyon at pagkukulang sa ating nakaraan ay lalong masigitan pa upang mapabuti ang ating mga kinabukasan.